Tuwing may malakas na bagyo sa Luzon, ang panawagan ng marami sa social media, Save Sierra Madre. Pero ano nga ba ang pwede nating gawing paraan para ito ay protektahan sa kooperasyon ng local community at sa tulong ng foundation ng isa sa pinakamalaking power distribution company ng bansa, kayang ibalik ang ganda at yabong ng mga kagubatan natin sa Sierra Madre, one tree at a time. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Habang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon 1 noong Nobyembre, kabado ang lahat. Halos matakpan na ni Juan ang buong Pilipinas sa mga satellite images. Grabe! Bagamat nagdulot nga ng malawakang pinsala sa Bicol Region, Southern Luzon at iba pang probinsya, kapansin-pansin ang paghina nito matapos tumawid sa Sierra Madre Mountain Range. Kaya ang sigaw ng mga tao sa social media, salamat, Sierra Madre. Ilang taon na ang forester at manager ng UP Laguna Quezon Land Grant si Ray, dito sa timog na bahagi ng Sierra Madre. Just imagine kung simula Pacific Ocean, ito ay flat, naka-level tayo ng Central Luzon. Pag dumating yung bagyo, ako naniniwala na hindi magpo-flourish ang sibilisasyon kung wala ang Sierra Madre. Kasi talagang mayroon tayong cover eh. Kung wala ng puno, unti-unti yung mag-e-erode through time, mapaplat din yan. Kailangan talaga natin ng protection and rehabilitation ng Sierra Madre. Lubhang mahalaga rin ang mga kagubatan ng Sierra Madre para panatilihing malinis ang ating hangin at pigilan ang iba pang matitinding trahedya gaya ng landslide at malawakang pagbaha. Kung intact pa ang isang forest, mataas pa yung kanyang kakayahan na mag-absorb ng tubig during rainy season. Unlike kung wala ng mga puno, pag umulan, diretso yan, pupunta yan sa ating mga waterways at doon sa mga urban areas, doon tayo babahain. Tinatayang nasa 9,000 hectares ng forest cover ang nawawala taon-taon dahil sa deforestation ng Sierra Madre. Problema natin livelihood kasi ang daming nakatira dito sa bundok. Ang nakikita nilang isang pwedeng pagkunan ng income ay yung illegal gathering of forest product na nakaka-contribute talaga yan sa flooding. Para tulungang makarecover ang Sierra Madre mula sa ilang dekadang pang-aabuso, nakipag-partner ang UP Laguna Quezon Land Grant sa foundation ng pinakamalaking electric distribution company sa Pilipinas para sa One for Trees program. Ang One for Trees program dito sa Siniloan, Laguna ay part ng Environmental Sustainability Program ng One Meralco Foundation. Ito ay naglalayon na mapaigting yung environmental stewardship, hindi lang within Meralco but also outside Meralco. Nilalayon nating makapag-reforest ng mga critical rainforests and critical watershed dito sa Pilipinas. Mula noong 2022, higit 214,000 na mga puno na ang kanilang naitanim sa bahaging ito ng Sierra Madre. Noong nakaraang taon, nasa mahigit 10,000 ang naitanim ng kanilang mga volunteers. Nilalayon natin na yung One for Trees program ay maging avenue for internal Meralco employees as part of their environmental stewardship na maging parte sa collective movement para sa greening and reforestation dito sa Pilipinas. It's very important for Meralco to really adhere to sustainability principles. No? And in fact, sustainability has become a way of life for us in Meralco. Alam naman natin na yung forests really have a huge role in managing or mitigating climate risks. So, ang One Meralco Foundation, through the One for Trees program, contributes to that greater sustainability plan of Meralco to really reforest our barren lands. Kasi kinakailangang maibalik natin yung balanse sa ecosystem at makatulong tayo na mabawasan ng mga disasters related to climate.
Pero higit sa volunteer efforts, pinakamalaking bahagi ng programa ang pagtulong sa komunidad ng nakatira mismo sa Sierra Madre. Sa pamamagitan ng Payment for Ecosystem Scheme, nabibigyan ng mga lokal na residente ng regular na pagkakakitaan kapalit ng kanilang pagtatanim at pangangalaga sa kagubatan kung saan sila nakatira. Malaking tulong sa ganitong lugar kasi may mga empleyado din kami na dati rin talagang involved sa illegal activities. Kahit pondohan natin ang pondohan, tanim ka na magtanim, useless Kasi yung mga naandito na walang hanap buhay, puputulin din nila yan. Ngayon, dahil ang mga nakakapagtrabaho naman ay naandito rin sa locality, bukod doon sa naintindihan na nila na hindi naman pala simple talaga ang mag-restore ng mga nasirang kagubatan. Nai-educate na sila, nag-e-earn sila para sa kanilang pang-araw-araw. I think yung pinaka-importanting lesson na nakuha natin is yung pagiging directly involved ng communities sa ginagalawan nilang kagubatan. Mainly because sila yung may direct stake doon sa kagubatan na yun. Sila din yung unang maaapektuhan sakaling wala yung kagubatan or wala yung protective barrier ng kagubatan sa kanila. Ilang beses mang i-repost sa social media ang Save Sierra Madre, hindi natin tuluyang maililigtas ang bulubunduking ito kung hindi natin sama-samang aakuin ang responsibilidad sa pagbabantay at pangangalaga nito. Bagay na ilang dekada rin daw bumabagabag kay Mang Armando. Una po naman parang hindi ko mauubos ang kahoy nung una-una. Sa dami po ng mga kahoy talaga. Lahat tayo, especially the private sector, because we use a lot of resources from the land. I think it's our responsibility to not only respond, but to really lead in reforestation efforts because yung kinabukasan ng future generations ay nakasalalay din doon. Isa sa dahilan ng pagkaubos ng puno sa kagubatan ay illegal logging at kaingin na siyang bumubuhay naman sa maraming pamilyang malayo sa ibang klase ng pagkakakitaan. Para tulungan silang makawala sa ganitong cycle of destruction, kailangan ng isang sustainable program at community-based forestry approach na iengganyo sa kanilang maging partners for good. Noong 1986 pa lang, laman na ng kagubatan ng Sierra Madre si Mang Armando. Trabaho niya kasi ang pag-uuling at carabao logging, isang uri ng small-scale illegal logging kung saan hinihila nila ang mga naputol na puno na parang kalabaw. Kami po ang humihila ng mga pinowers po, niyayari po ng tiyanso. Kami po ang humihila ng mga kahoy na sila. Kung saan po meron pong Paite, San Antonio, Pangil, ganyan. Yung nga pong pag-uuling, naranasan ko rin na napakahirap din talaga. Yun yung pag-uuling talaga ang pinakamaraming nauubos na kahoy kaysa po doon sa mga nag-illegal ng mga puno. Kasi sa pag-uuling, yung pong maliliit na yan, tanggal po yan lahat. Linis po talaga yan, walang maiiwang ano yan. Alam naman daw niyang bawal ito, pero ito lang daw ang paraan para mabuhay niya ang kanyang pamilya. Kaso po wala ibang pagkakitaan, kundi yun lang po medyo maganda-gandang pagkakitaan. Kaya doon po kami napapokus. Dagdag pa niya, noong mga panahong iyon, parang wala rin naman daw kaubusan ang mga puno sa Sierra Madre. Nung una po naman, parang hindi ko mauubos ang kahoy. Sa dami po ng mga kahoy talaga. Amin po naman maliliit lang. Kumbaga pinaka-small laging lang kami nun. Mga tira lang nila halos yung nakuha namin. Ang Sierra Madre ang pinakamahabang bulubunduki ng Pilipinas. Binabaybay nito ang halos buong eastern side ng Luzon mula Cagayan hanggang Quezon Province. Pero sa ilang dekadang pangangalakal ng mga tao rito, malaking bahagi na rin ng Sierra Madre ang nanganganib. Ito ang dahilan kaya nakipag-partner ang foundation ng pinakamalaking electric distribution company sa Pilipinas sa UP Laguna Quezon Land Grant, dito sa timog na bahagi ng Sierra Madre. Alam naman natin na
Yun yung pinakaunang sumasangga nung malalakas na bagyo at malalakas na hangin dito sa parte ng Luzon. Marapat lamang na pangalagaan yung Sierra Madre Mountain Range, and the best form of solution na nakita natin is through a nature-based solution na reforestation nga. Yung mismong pagtatanim ng puno, I think it's a small act pero mas malaking ripple effect nito in terms of ensuring na na-reforest natin or nabibigyan natin ng halaga yung Sierra Madre. Kasama nila sa reforestation efforts ang local community and non-government organizations na tumutulong hikayatin ang local community na sumali sa kanilang community-based forestry approach. No one agency can carry out the massive effort to reforest 70% lost forest cover. All of us rely on the community. These are the local communities that live in forests. So that's farmers, foresters, and fisherfolk. Partnerships is a really effective shortcut to having a larger impact. You get more trees, more people involved, you spread the word bigger. So it's actually a very efficient way of carrying out sustainable development projects. Dahil na rin sa kanilang information and education efforts, marami sa mga dating pumuputol ng puno ang ngayon ay nangunguna na sa pagtatanim at pangangalaga ng kagubatan sa kanilang lugar. Simula pumasok po ang Meralco, napakaganda po ng naging improve sa amin. Marami po natulungan ang mga taong tatrabaho. Mas maganda po na talagang mayroon ng siguradong pagkakakita, hindi kagaya sa paglalaging na lumalabang ka pa, baka biglang makumpis ka, ganyan. Sayang lang ang pagod. Dito po, siguradong may pang-araw-araw ng kita. Naiintindihan na rin daw niya ngayon na mahalaga ang bawat puno sa kabundukan, lalo na para sa mga susunod na henerasyon. Yun ang mabigat doon sa hindi nakakaintindi tungkol sa pagtatanim. Balik kung sa kanilang talaga babalik yun, tayo nadamay. Isa pa dyan, yung mga babagong bata pang nasibol, di lalo nang kawawa sila. Kaya nga po yung kahit paano sa mga ibang barkada ko na ganun pa rin ang trabaho, mag-uuling. Sabi ko, pag tagal-tagal niyan, tayo ang babalikan niya, sabi ko. Ngayon, nag-uumpisa na nga. Hindi man bilang ni Mang Armando ang dami ng punong naputol niya noon, may ibang ligaya raw sa kanyang puso ang bawat pinhing kanyang naitatanim ngayon. Sa pakiramdam ko po na kahit paano nakakatulong. Kaya pag nagtatanim kami, sabihin ko yan, unti-unti na ako nakakabawi sa kalikasan kahit paano. Sa ilang taon ng One for Trees program sa Sinoloan, Laguna, mahigit 214,000 na mga puno na ang kanilang naitanim. At malaking bahagi ng tagumpay na ito ang local community. Reforestation's measure of success is really its survival. We must make sure na merong magme-maintain ng mga trees na ating itinanim. Kasi kailangan talagang lumaki sila para makapag-contribute sila mas significantly sa ating challenges on climate change. Lahat tayo, especially the private sector, because we use a lot of resources from the land, I think it's our responsibility too, to not only respond, but to really lead in reforestation efforts. Because all of us at the end of the day will not only benefit from doing these things, but yung kinabukasan ng future generations ay nakasalalay din doon. Ilang bagyo na tayong pinoprotektahan ng Sierra Madre, lalo na tayo dito sa Luzon, sa sama-samang pagtutulungan ng gobyerno, local community at private sector. Darating ang panahon na masasabi naman nating we saved Sierra Madre. Ang masasabi ko lang po, dapat yung mga hindi pa natigil sa ganyang pagpuputol, sa ngayon po sana tumigil na sila. Kung hindi kawawa nila ang ating bansa. Welcome back to Your Health Matters. I'm Dr. Joel Lopez. Alam niyo ba na pwedeng mawala ang pamamaga sa katawan just by walking barefoot? Ang tawag dyan, grounding or earthing. When you walk barefoot and your feet touches the ground, grass or sand,
Your body receives natural electrons from the earth, free antioxidants that help calm your nerves, improve your sleep, and of course, reduce inflammation in your body. So how can you practice this even at home? You can just walk sa garden nyo na barefoot for 10 to 20 minutes. Don't wear rubber shoes or any footwear, ha? Kasi they block the energy from the earth. Much better if you do this every morning for some bonus healing. And the best part about grounding, it's free. Again, this is Dr. Joel Lopez reminding you always that your health matters. Sa kulturang tingi-tingi, mahirap iwasan sa maraming Pilipino ang single-use plastic. Obviously, we have a really big plastic pollution crisis dito sa Pilipinas. And knowing that we have this problem, we also discovered na may opportunity to be able to help solve this problem. Isang paraan para matugunan ang problemang ito ay ang biofilm alternatives, gaya ng mga bags na ito na 100% plant-based, gawa sa cassava at cornstarch, kaya naturally biodegradable at fully compostable. Oikos is actually a Greek word. It's a root word for eco. We chose that because it actually talks about how you can take care of your immediate surroundings. Microplastics ang isa sa mga growing global environmental concerns. Nanggagaling ito sa pag-disintegrate ng mga plastic products sa kalikasan, napupunta sa ating hangin, lupa at karagatan. Kaya madali ring nasasama sa pagkain ng mga hayop at tao. The biggest benefit is it doesn't break down into microplastics. We have ETV statements that verified yung tatlong claims namin na it's biodegradable, compostable, and plastic-free content. It'll break down naturally through microorganisms. So organically, it'll just go back to the environment with no toxic effect, no toxic residue. Ito po bali yung raw material ng cassava. Nilalagay po namin manually sa hopper, then saka siya i-extrude para maging film. Yung film, yun yung gagawin nating bag para siyang maging sando bag, grip bag. Isa sa kanilang mga eco-forward partners ay ang retail store na ito na nagsusulong rin ng sustainability options para sa kanilang mga consumers. Heyday stands for a lot of values, but I believe sustainability and being health forward is at the core of who we are as a company. We tested a lot of packaging solutions. And finally, we ended up choosing Oikos because number one, again, it's 100% biodegradable. We tested and it really melts in water. And number two, because it's manufactured in the Philippines. Kahit aminadong mas mahal ng halos 10 peses ang biodegradable shopping bags na ito kumpara sa ordinaryong plastic bags, ito pa rin daw ang pipiliin ng kanilang negosyo dahil sa mas mahalagang pakinabang nito para sa ating kalikasan. If we're gonna choose between profit and impact, we're really more on the impact. We're here to stay, and of course, we cannot stay if we cannot really serve the purpose of why we opened in the first place. We are not able to compete with the price of single-use plastics, lalo na yung pinakamaninipis na mga plastic bag. Kasi it's so cheap to make things that are harmful for us and harmful for the environment. Para mapababa ang gastos sa pag-produce ng mga eco-friendly bags na ito, malaki ang magagawa kung dito na rin sa Pilipinas mapoproduce ang mga raw materials na cassava at corn pellets. May mga lumalapit sa amin na cassava farmers, corn farmers who have heard of what we do. So they want to supply. We want to work with you. We have all of these lands and we can plant. Kinausap namin yung academic community, DOST, whoever can help us really get to this goal. Malaking tulong for our farmers, also for us to be able to source locally. Sa bawat desisyon natin sa araw-araw, bitbit natin ang epekto nito sa ating kapwa at sa ating kalikasan. Kaya't para sa mas progresibong kinabukasan, kailangan maging mas mapanuri tayo sa ating mga pagpili.
Let's not wait to be mandated to actually do something for the environment. Let's really do it as one of the core missions of our company because it can truly be rewarding. We're all sharing the same space. Don't think that something, you do like refusing single-use plastic or refusing to use yung mga plastic bottles na walang effect. I think if we have that mentality na kung lahat tayo ganun yung ginagawa, it could be a domino effect. It could have a collective effect for everybody's betterment. The best moments happen kapag buo ang pamilya para kumain, magkantahan, i-celebrate ang Pasko. Kung mahilig kayo manood ng movies or series ng family mo sa bahay, well, this is a great TV option for you because it has a Dolby Atmos surround sound system. Immerse na immerse kayo sa bawat scene. It also delivers high color purity at rich contrast gamit ang Deep Chroma QD at X7 Revelation processor for stunning picture quality. Na-experience nyo na ba na ina-adjust nyo yung remote control, pinipindot nyo pero wala palang baterya? Well, hindi na yung problema dito dahil this remote control is solar powered and it's also chargeable. This is Google Voice controlled. Hey Google! Search for relaxing music. Oh, ayan na. Play video. And to complete the experience, may portable party speakers din to bring energy to any celebration. Ito ang mga portable speakers that I can recommend. Starting with this party on the go speaker. Kita nyo naman ang kanyang party lights para dagdag sa vibe. Next, this portable speaker has a handle and wheels. So para siyang maleta, you can just go to different areas of your venue conveniently. Each unit has its own style, kaya kahit saan, may party-ready speaker ka for non-stop videoke. And lastly, we have this tower speaker. This one has a voice cancellation. So kapag merong nagsasalita sa mic, instinctively, the music will lower. Ang galing, diba? And it also has voice changer. This season, i-reward ang sarili with a complete entertainment setup and enjoy a connected holiday home experience for you and your loved ones. Welcome to the BPI Bayan Awards 2025. BPI Bayan is actually our volunteerism program at BPI Foundation. No? It is a platform to address certain problems in specific adopted communities. So your project pitching will be based on the following criteria. Una, yung related sa corporate citizenship and volunteerism program. Ang hinahanap ko is sino dun sa mga nasa may laylayan or the underserved na sinasabi ang kanilang natulungan. For me, it also has to align with our advocacies at BPI Foundation in a way that financial education and livelihood are particularly embedded in the programs that they launch. Ang aming project for the year is Munting Kantina para sa Eskwela. We want to provide a functional, sustainable school canteen for the benefits of the students and teachers of the Teresa Integrated School. These cocheros, ambulant vendors, and pedicab drivers are the cultural heritage of this community. So we want to uplift these people. We all know that being a volunteer is not easy. You created the time, and that choice is what makes your work so meaningful. The most number of beneficiaries award goes to BPI Bayan Dumaguete with 2,463 beneficiaries. Yung project po natin is para sa ating mga mangingisda. Tinuturuan din natin sila kung paano mag-manage ng kanilang finances. Si Norma
really happy with this opportunity that BPI Foundation is giving to us. It's so nice to be given the opportunity to do things beyond the business as usual namin. Boundless generosity. It's giving back to the community that we serve. Yun naman ang vision ng BPI. Sa tingin ko, the awards is the icing on the cake. The important one is that meron silang volunteer initiative. It's a recognition of going above and beyond. Lahat sa pagtundan. This is BPI Bayan 2025. See you next year! Mga BPI Bayan volunteers, kasama nyo kami sa pagtundan! Ang bawat mabuting gawa ay binhi ng pagbabago. At sa mga CSR at social good programs ng pribadong sektor, hatid nito'y pag-asa at mga kwento ng inspirasyon na siyang nagsisilbing tulay tungo sa kaunlaran ng bawat komunidad. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.